Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Sa pong pinagpalang Sabado po ng umaga. Ayan, April 25, 2026. Good morning na po, Sister Adura, Sister Janet, Brother Joseph Trinidad, good morning. Murihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tunay nga kay ganda ng umaga. Ayan, ipong tagging po mga kapatid, ipong sharing ng ating pong link ng ating pong Facebook Live. Sister Radiling from Lubang, good morning. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, umagang kay ganda. Sister Vilma Encarnacion, blessed morning po. Hallelujah. Kuning nga napaganda po ng umaga. Naumpisa natin ang umagang kay ganda, punong-puno ng pag-asa, pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Yan, Sister Alicia Altisa, good morning. So bago tayo mag-umpisa, tayo po umawit sa ating pong Panginoon. Alayan natin siya ng pagsamba at pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Lord. I am Lord, the whole earth is filled with your glory. Let the nation rise to give honor and praise to your name. Let your fame shine on us, in the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God, the universe will sing. Hallelujah to you, our King. Yes, you are holy. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your fame shine on, in the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God, the universe will sing. Hallelujah to you, our King. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God, the universe will sing. Hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Hallelujah, hallelujah to you, our King. Yes, Lord. You're worthy to be praised. There is none like you. Dapat po kayo tumanggap ng pagsamba. Magluwalhati sa umagang ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa umagang kay ganda. Muli po namin, Panginoon Diyos, pinagkakatiwala ang Daily Vibrant Word sa umagang ito. Pagharian niyo po kami
Pangunahan niyo po kami, Panginoon. Minsan pa, amin po pinagkakatiwala sa iyo. Palang kamay, Panginoon, ang iyong gawain ngayong umaga. Nagmula sa umpisa hanggang sa pagtatapos, dalangin ko, Lord, na ikaw po ang sumama sa amin, Panginoon Jesus. Ikaw po ang aming tagapagturo sa umagang ito. Dalangin ko lamang, Lord God, na magkaroon ng stable internet, Lord. At ito pong aming pong pag-aaralan ay makarating dyan sa apat na sulok ng mundo. Mahayag ang iyong kapangyarihan, Panginoon, sa aming buhay, sa lahat ng mga manunood, Panginoon Diyos, pagharian niyo po kami. At Lord, inadagan ko po anumang plano at gawa ng kaaway sa mga oras po na ito. Hindi po namin, Panginoon, hangad po namin, Lord, ang kalayaan na nagmumula po sa iyo, Panginoon. Muna nga mapagpalang umaga ang hatid mo sa aming buhay. Salamat po, Diyos. Amin na pong pinagkakatiwala sa iyong umagang ito. Sa iyo lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan. Good morning na. Pastor John, good morning. Ayan. Sino pa? Hindi dito. Okay, without further ado, tayo na po ay mag-proceed sa ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Ito po ay essential doctrine, ano? At isa ito sa marapat lamang nating alamin at malaman itong ating pong pag-uusapan ngayong umaga about eschatology o the study of the last thing, no? Lalo na itong ating pong topic about the intermediate state, no? So, pag sinabi kasing eschatology, ito po ay pag-aaral patungkol po sa hinaharap, no? The last thing. God's plan for the future, including Christ's return in the final judgment and the renewal of all things. So as a believer, sabi dito, eschatology is not about speculation, but about hope. Christ will return, justice will prevail, and God's kingdom will be fully realized. Ito napaganda ng mga kapatid. So pag-usapan natin ngayong umaga, ano ba ang ibig sabihin ng intermediate state? Yan po ay parte po ng eschatology, no? Ito po ay pangalawang pag-aaral about eschatology, mga kapatid. So pag sinabi pong intermediate state, dito po sa Philippians chapter 1 verse 23 to 24, sabi po dito, sabi ni Paul, I am hard pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, for that is far better. But to remain in the flesh is more necessary on your account. Sa Tagalog, kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapaki-pakinabang, sapagkat marami pa akong magagawang mabubuting bagay. Hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. May pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti. Sa last verse sabi sa 24, kung alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Yan, purihin na po ang pagkabasa ng dakilang salita ng ating pong Panginoon. Pag pinag-uusapan po ang intermediate state, no, mga kapatid, o tinatawag natin sa pagitan ng buhay at walang hanggan. Kung mapapansin natin yung ating binasa, at sabi din po ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, sabi dito, yes, we are of good courage, and we would rather be away from the body and at home with the Lord. Napaganda, no? Sabi ni Paul, malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoong Hesus. So pag sinabi pong intermediate state o sa pagitan ng buhay at walang hanggan, it refers to the condition of a person between death and Christ's return. So ito po ay titawag natin temporary
or in between hell or heaven. For us the believer, it is a conscious and joyful presence with the Lord. Though not yet in the fullness of resurrection's glory, it is not the final state. Tanda natin, hindi pa ito yung final state, mga kapatid. Kaya nga intermediate state ang tawag natin dito. But a temporary one. Temporary one, mga kapatid. As we await, take note, as we await the day when Jesus will rise our bodies in victory. Kaya nga yung tinatawag natin, the resurrection. Okay? This truth gives hope and comfort as we live in wait. So mga kapatid, pag sinabi pong intermediate state, it is a temporary one, not the final state, mga kapatid. Kaya malinaw po yung sabi ni Paul na mas mabuti pa na umalis ika nga sa katawan dahil ibig sabihin nito ay makasama ang Panginoon. Ibig sabihin for believers, tayo po mga believers, manampalataya, death is not the end. It is a transition of God's presence. Kaya nga, na-confirm din ito ni Jesus sa Luke chapter 23 verse 43. Yung doon sa dalawang katabi niya. Oo, mga kapatid, na nakapako doon sa krus. Di ba sabi niya doon sa isa, ngayon din, today, you will be with me in paradise. Take note, mga kapatid, na yung today dito, it is a must. Hindi ito yung after many years. O hindi, maghantay ka muna. So malinaw, ito po ay immediate. Na kapag ang isang mananampalataya ay namatay na, nauna na, automatically mga kapatid, pupunta yan sa presensya ng Diyos. At syempre, yung kabaliktaran niyan, yung mga namatay na nawala sa Panginoon, saan yan pupunta? May pupuntahan din po yan mga kapatid. Yung tinatawag natin na hell. Okay? So, where do people go after they die? Ito nga yung tanong, no? Itong tanong ng marami. Saan ba pumupunta yung mga taong namatay na, nauna na? Kaya nga, ito po ang topic natin ngayon. The intermediate state. At ito pa yung mga tanong, where do Christians go who have died before the rapture in the resurrection? What are they doing and what they look like? Sagutin po natin yung mga tanong na ito. Kapag po ang isang mananampalataya na siya po ay namatay, kasama agad siya ni Lord pag namatay. Instant present ng ating pong Panginoon. Kasama niya ang Panginoon. Ano ang paglalagayan po? Meron po siyang kapayapaan at kagalakan. Safe at secure, no? Mga kapatid, yung mga taong nauna na kay Kristo. Kumbaga sa instant, matik yan, pupunta yan sa presensya ng Diyos. Yung titawag natin, the place of comfort. At syempre, yung mga taong hindi naniniwala sa ating pong Panginoong Yesus, alam naman natin na meron din silang pupuntahan. Okay? Kaya titingnan natin yung buhay po ni yung the rich man and Lazarus, alam natin kung saan napunta yung mayaman at kung saan napunta naman si Lazarus. At nakapagtataka po dito sa Luke chapter 16, no, mga kapatid, yung mayaman ay wala pong pangalan. Hindi po pinangalanan ng Biblia, no? Pero po yung mahirap ay may pangalan siya na si Lazarus. So malinaw po na dalawa lamang po ang pupuntahan ng tao kapag siya po ay namatay. So sabi po ng mga theologians na kapag ang katawan natin ay sumakabilang buhay na, may dalawa pong pupuntahan ng tao, gaya po ng ating nabanggit kanina. Yung tinatawag na Hades
o tinawag natin paradise, at yung Tartarus, yung Sheol, ito yung po ay yung destination ng mayaman. At naman si Lazaro, sabi doon napunta sa saan? Sa paradise. At yung kasama ni Jesus doon sa cross, yung magnanakaw, nandun din po sa paradise. Sila po ay, they are awaiting for the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya nga hindi pa yun yung final state na binanggit natin. Intermediate state pa lang, mga kapatid. Kasi meron pong resurrection. Lahat po ang nandoon, no? Pagdating po ng resurrection ng ating pong Panginoong Hesus, magkakaroon po ng reunion, di ba? Magkasama-sama. And then judgment, di ba? Sabi po ng Bible, sa Hebrews chapter 9, verse 9:27, di ba? Kapag ang tao namatay, after that, judgment na kaagad, di ba? Ikaw po ay haharap sa hukuman ng ating pong Panginoon, na either meron tinatawag tayong final destination ng tao, yung tinatawag nating langit, yung heaven, at yung tinatawag natin the lake of fire, yung final destination. Opo, mga kapatid. So ano po ba ang teaching natin sa umagang ito about intermediate state? Number 1, believers who die immediately live with Christ. Ito po yung very comforting sa mga mananampalataya. Yan, nauna na sa atin, mga kapatid. And after sila po ay namatay, immediately sila po ay kapiling ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya nga tayo na buhay pa, nandito pa, ay hindi tayo nagugulumihanan. Kasi alam natin at nananampalataya po tayo na yung ating mga mahal sa buhay na nauna na, sila po ay kapiling na ng Panginoon. Immediately, mga kapatid. Sabi doon, mayroong kapayapaan, may kagalakan. Yung tinatawag na the place of comfort. Comforted, di ba? At syempre, yung mga taong wala sa Panginoon, mayroon pong the place of torment na nabanggit natin kanina. Yung tinatawag na Tartarus, yung tinatawag, mga kapatid. So, believers who die immediately live with Christ. Yan po yung kagandahan at kagalakan natin na yung palang mga nauna nang namatay na kay Kristo, automatic yun pupunta sa presensya ng Diyos. Yung number 2, sabi dito, the intermediate state is just a stopover. Kaya nga, di ba? Kaya nga, sabi natin, temporary, stopover lamang po, mga kapatid. Kasi nga, meron pong resurrection. Magkakaroon po ng glorified body. Oo. Papapalitan yung ating pong itong katawang lupa, di ba? Alam naman natin yung doon sa yung magnanakaw na nandun sa krus, na napako doon, sabi po ng Panginoon, ngayon din, and said to him, truly I say to you, today, you will be with me in paradise. So malinaw po yung paradise na binabanggit po dito, ito po din yun yung nabanggit po ni Apostol Pablo na sinabi niya na-caught up sa doon sa third heaven, which is also said o called paradise. Di ba, mga kapatid? Doon sa 2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 4 na si Apostol Pablo po, mga kapatid, ay na-caught up sa doon sa third heaven. Di ba? Kaya tinawag natin yan na paradise. So ano po yung number 3? We await the return of Christ in the resurrection. Ito nga po, mga kapatid, na tayo na buhay pa, nandito pa, di ba? Nag-aawait, sila po yung nag-aawait, sila po ay nag-aantay sa resurrection ng ating pong Panginoong Hesus. Magkakaroon ng grand reunion, mga kapatid. Kaya wag tayo pong malungkot, no? Minsan kasi, nagiging kahinaan ng kalooban. O kaya, natatakot tayo. Pinag-uusapan ang kamatayan. Ito
ito malimit natin itong sinasabi, no? Kapag sabi nga natin, tatlong bagay lamang ang hindi natin tayang pigilan sa ating pong buhay. Number 1 po, yung pagtanda natin. Lahat ng tao po tatanda. Oo, walang exemption, lahat tatanda. At yung pangalawa, lahat ng tao din mamamatay. Oo, mga kapatid. At yung pangatlo, lahat ng tao ay haharap sa hukuman ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya, tayo po ay at peace, no? Sabi ko nga kanina na yung ating pong mga mahal sa buhay na nauna nga, na nakay Kristo na, sila po ay nandoon sa temporary state, no? Tinatawag natin intermediate state. They are awaiting for the resurrection of Jesus. Kaya pag ang tao po namatay, hindi po nawawala talaga ang consciousness. No? Buhay pa rin yung kaluluwa, di ba? Hindi natin yung mayaman. Nandun na siya, ramdam niya yung paghihirap. Oo. Doon sa place of torment, naramdam niya yung paghihirap. Ibig sabihin, conscious siya, mga kapatid. At alam natin, ito po ay temporary lang ito. May dating pang final resurrection at judgment, mga kapatid. Kaya ang importante sa buhay po natin, no? Ang decision mo kay Kristo sa araw po na ito po ay magre-resulta ng eternal future mo. Ito po ang minsan makakalungkot, no? Na marami mga tao na pilit na tinatanggihan ang grasya, ang libreng kaloob ng Panginoong Hesus. Diba? Kaya ang sabi dito, yung pagdidesisyon mo sa buhay mo ngayon, it will affects your eternity, mga kapatid. Kaya napaka-importante na magdesisyon ka na tanggapin ang Panginoon bilang Lord and Savior ng iyong buhay. Dahil alam naman natin, dalawa lang naman ang pupuntahan ng tao pag siya po ay namatay. Either heaven or hell, mga kapatid. And sabi nga dito, di ba? Yung si Lazarus napunta po doon sa Abraham bosoms or paradise. At ang malungkot dahil yung mayaman, pareha sila namatay, napunta din naman daan sa the place of torment. So, paano natin i-apply, mga kapatid, ang mga bagay na ito? Sabi nga natin kanina, number 1, face death without fear, but with excitement. Dati kasi, takot tayo pag pinag-uusapan ang kamatayan. Ako man dati, nung hindi pa ako na-born again, may trauma po ako dyan, no? Pag may mga patay, takot na takot po ako dyan, mga kapatid, no? Lalo pag may mga yung itim na, di ba, nilalagay sila yung tela na itim. Grabe po ang takot ko dyan. Sa kamatayan. Salamat sa Panginoon dahil napalaya tayo doon, mga kapatid. So sabi dito, as an application, face death without fear, but with excitement. Huwag matakot sa kamatayan. Dahil kung nakay Kristo ka, hindi ito katapusan. No? Hindi ito katapusan ng buhay mo. Umpisa pa lamang ito. Diba? Mga kapatid. Huwag matakot. Oo, sa kamatayan. Number 2, encourage other with the hope of resurrection. Kaya nga ito ang ginagawa po natin. Sinishare natin yung gospel sa kanila. Oo, mag-encourage natin yung mga tao na mayroong pag-asa sa kabilang buhay. Kaya nga, sabi ko kanina, ito pong topic na ito, hindi gaano itong pinag-uusapan. Kasi nga, marami pong ayaw pag-usapan, ayaw marinig itong topic na ito, mga kapatid. Actually, ito po ay
na-share na rin to ni Pastor Persus, I think, no? Yung about kamatayan. About hell. Oo, di ba? Natalakay na din ito, mga kapatid. So, ito po ay gusto natin ma-encourage din yung iba. Makaalam din sila ng katotohanan. Makaalam din sila ng pag-asa, mga kapatid, na ang kamatayan sa buhay na ito ay hindi katapusan, kundi ito ay umpisa pa lamang. Diba, mga kapatid? Kaya mayroon akong kilala na stage 4 cancer. Oo. Siya po ay matagal nang naglilingkod sa Panginoon. Hindi siya nalulungkot sa buhay niya na siya ay bedridden. Tuwang-tuwa siya. Sabi niya, excited ako na makita ko na ang Panginoon ng harap-harapan. Diba? Nandoon yung excitement, mga kapatid. Kasi nga meron siyang kapayapaan sa puso niya. Oo. Dahil naglingkod siya sa Panginoon habang buhay. Naglingkod siya. Wala siyang regrets. Diba? And dumating ng araw, siya po ay excited na makita ng harapan ang ating pong Panginoon. Kaya ang kailangan encourage natin. Encourage natin. Ipamalita natin ito, mga kapatid. Lalo na dun sa mga taong wala pang relasyon sa ating pong Panginoong Hesus. Okay, number 3, live now in light of eternity with Christ. Kung ikaw buhay pa ngayon, mamuhay ka with eternal perspective. Hindi lamang yung buhay mo na nakikita ngayon. Tingnan mo din yung future. Isipin mo yung forever. Isipin mo yung mga taong madadala mo, masisiran mo ng gospel para sila ay magkaroon ng tamang perspective, mga kapatid, patungkol po sa kamatayan. Huwag tayong maging timid sa pag-share, lalo na life and death ang pinag-uusapan. Ipamuhay mo na ngayon, hindi na bukas. Ipakita mo na sa kanila na may buhay na walang hanggan, na libreng kaloob ang ating pong Panginoong Hesus. And number 4, share the gospel with boldness and courage. Diba? I-share natin ang gospel. Kasi marami mga tao, hindi lahat ready. Kailangan nilang marinig ang pag-asa. Kailangan nilang marinig, mga kapatid, yung good news. Kasi maraming mga tao na hindi pa ready. May agam-agam pa. Hindi pa sigurado sa kaligtasan. Di alam kung ligtas na. Di ba? Kaya kailangan natin i-share ang gospel with boldness and courage sa lahat ng tao. Kaya itong ating ginagawa, mga kapatid, napaka-importante. Na malaman po nila yung katotohanan. Kaya nga ang mensahe po nito, sabi po dito, choose your eternal destiny. Eternal life with God or eternal damnation. Di ba? Sa hell. Sabi ng Biblia, for God to love the world, that He gave His only Son, Jesus Christ, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Kaya, kailangan mong mamili. Eternal life or eternal damnation. So, as a question to consider, mga kapatid, how does understanding the intermediate state bring you comfort when facing death? Yung sarili mo, yung mga mahal mo sa buhay, na nauna na, paano ito nagdudulot sa iyo ng kaginhawahan, ang pag-unawa sa intermediate state kapag naharap na sa kamatayan? Ikaw ba ay nagkakaroon ka ng agam-agam? Or you are excited
'Di ba? Na makita ang Panginoon face to face. Dahil alam mo, kapiling mo ang Panginoon. Mga kapatid. Dalangin ko na meron tayong napulutan ng aral ngayong umaga about sa intermediate state. Hindi pa ito yung final state, mga kapatid. Tinawag natin itong temporal place. Pero nandun po yung excitement, si Paul. Diba? Sabi niya, we would rather be away from the body and at home with the Lord. Kaya naroon yung courage, good courage, sabi niya, na rather be away from the body and at home with the Lord. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Maraming salamat sa ating pong 31 viewers. Dalayan ko mga kapatid na i-share natin itong ating pong pinag-usapan ngayong umaga. Good morning na po, Sister Aster. Ayan. Sino pa nandito? Brother Nestor. Sister Jean, good morning. Sister Marilo Fontanilla. Brother Nilito. Yan, good morning na po sa bawat isa. Pastor John Villas from Lubang, magandang morning. So very comforting po, Sister Jonalyn, yung ating pong inaral ngayong umaga mga kapatid. Na dati kasi parang takot na takot tayo pag pinag-uusapan po ang ganitong klaseng topic about eschatology. So dalangin ko mga kapatid na napuno po tayo ng encouragement sa umagang ito. At peace tayo. At meron po tayong kapayapaan sa ating pong puso, mga kapatid. Na time will come. Oo. Na magkakaroon tayo ng grand reunion. Sa kalangitan. Purihin po kayo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Lord, sa kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon, sa araw po na ito. Thank you, Lord, sa pagsama mo sa amin. Lord, salamat po, Diyos, sa akin po mga kapatid na naroon lagi yung kanilang pong pagsubaybay sa amin pong Daily Vibrant Word sa araw-araw, sa bawat 5 o'clock in the morning. Marami pong salamat. O Diyos, dalayan ko nagbigay ito ng Lord ng encouragement, even hope sa bawat isa, Panginoon, na nakinig, Panginoon, sa umagang ito. Lord, minsan pa sa umagang ito, Lord, tatapin po aking pong mga kapatid ngayon na meron pong mga karamdamang pisikal, Panginoon. Lord, I pray in the name of Jesus, touch their lives. O Lord, ikaw po maghari, Panginoon. Ipadali mo po ang kagalingan nagmumula sa inyo. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord God. At galing, Lord God, kami po nakikigalak sa aming mga kapatid na nagdiwa ng kanilang mga kaarawan ngayong araw ng Sabado. O Lord, ganun po mga wedding anniversaries, Lord. Kami po nakikigalak sa kanila pong mga pagdiriwang sa araw po na ito. Gawin niyo po silang mabunga, Lord God, maunlad, masaya, Panginoon, ang kanila pong pagdiriwang sa araw po na ito. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Dalayan ko din sa maghapon po ng Sabado, maging mabunga po, maging fruitful, ng pong buhay, Panginoon. Samahan niyo po kami, O Diyos. Lord God, sila pastor po nandiyan sa Lubang, Panginoon. Yung team nandiyan po, Panginoon, samahan niyo po sila right now in the name of Jesus. Lord God, magkaroon po ng katagumpayan ang youth camp doon po, Panginoon, sa Lubang, Panginoon Diyos. Salamat po. Provide mo po ang kanila pong mga, Lord, pangailangan, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord God, sa araw po na ito. Bless this day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Salamat, pinupuri ka namin, Lord, sa araw po na ito. Naingat po namin sa lahat, Lord, binabalik. Lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, pagdakila, ay tayong sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po, mga kapatid. And to God be all the glory. Yan, good morning po, Sister Lucy, Pastor Remy, good morning. Sister Tess, good morning po. Yan. So maraming pong salamat, mga kapatid. To God be all the glory.